Good morning everyone. Welcome na muli sa ating daily morning devotional na makikita sa Devotional Book of Heavenly Places, entitled Christ Our Sacrifice and Surety. It's February 5. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Mapapansin natin dito yung sakripisyo ni Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang sarili, na sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan, iniatas niya sa atin, at sa ating mga kasalanan, ang kanyang sarili ay nagsakripisyo, mga kapatid, in our behalf, at namatay siya sa ating mga kasalanan. Kaya dahil doon, tayo ay mabubuhay sa kanyang katwiran. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gagaling sa ating mga kasalanan. If for some crime that you had committed, you were incarcerated within prison walls, with a sentence of death passed upon you, and a friend should come to you and say, I will take your place, and you may go free, would not your heart be filled with gratitude for such unselfish love? Mga kapatid, mapapansin natin dito, kapag tayo nakakagawa ng isang krimen at tayo ay nakulong ng mahabang panahon at meron tayong isang kaibigan na siya ang magbabayad ng ating pagkakulong, hindi ba tayo magbibigay ng utang ng loob sa kanya? Na siya, walang kasalanan. Tayo ay nakakulong sa ating mga kasalanan. At binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Hindi ba natin bibigyan ng utang na loob yun? Di ba tayo makikipag-cooperate sa kanyang ibinigay na alay? At hindi ba tayo, papansinin natin, hindi ba tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Kaya mapapansin natin yung sakripisyo ng ating Panginoon. Kinakailangan na yung pag-ibig ng Diyos ay manahan sa atin dahil nga iniligtas tayo. In our behalf, mga kapatid, we can set free. We are now set free sa mga kasalanan na meron tayo. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, mapapatawad tayo. Huwag po nating ipagkait itong pag-ibig niya sa atin. Christ has done infinitely more than this for us. We were lost. The sentence of death had been passed upon us, and Christ died for us and thus set us free. Mapapansin din natin dito na si Kristo na walang hanggang pagpapala na meron siya ay ibinigay sa atin. Na tayo ay malalaglag, mamamatay na sana. Ngunit si Kristo ang namatay para sa atin upang tayo ay bigyan ng kalayaan sa kasalanan. Mapapansin natin, mga kapatid, tingnan natin ng maigi. Yung sitwasyon na tayo sana yung mamamatay. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama, ibinigay niya sa atin yung kaisa-isang anak upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon na nakakaalam tayo na tayo ay malaya na mula sa kasalanan, tingnan natin maigi si Kristo upang hindi maputol ang ating koneksyon sa Kanya, ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, upang ang ating buhay ay nakatuon lamang sa Kanya. Dahil sa ating sarili, mga kapatid, minsan nakakaligtaan pa nating mag-aral ng Kanyang mga salita. Nawa ay hindi ito, o yung mga pangyayari sa ating buhay ay hindi maging hadlang upang ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon ay maputol. Kinakailangan yung constant communication natin sa Kanya. Na dahil sa Panginoon, tayo ay magwawagi. Sabi pa dito, He said, I will take upon myself the guilt of the sinner, that he may have another trial. I will put within his rich power that will enable him to overcome in the struggle with evil. So, makikita natin dito na sa pamamagitan ng ni Kristo, ang ating guilty o ang ating mga kasalanan ay mawawala. Sabi ng Panginoon, siya ay kukuha ng kasalanan ng makasalanan. At bibigyan niya tayo ng panibagong pagsubok upang subukan na ulit. Sa pamamagitan ni Kristo, magwawagi po tayo. At bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maating mapanagumpayan ang pakikipagbaka o pakikipaglaban sa kaaway. Ang napakaganda po, mga kapatid. This is where human beings stand today. Christ has bought us with His life, and we belong to Him. All our powers, physical, mental, and spiritual, belong to Him. And to withhold from Him that which His own is robbery. Mga kapatid, nang iniligtas tayo ng ating Panginoon, una nilikha niya tayo. Nung nagkasala tayo, iniligtas niya tayo. Wala po tayong atin. Kaya lahat ng ating kapangyarihan, physical, mental, at spiritual,
kinakailangan nakabilong sa Kanya o nakaugnay sa Kanya. Na kapag tayo meron tayong talento na hindi ginagamit sa Kanya, mga kapatid, tayo ay nagnakaw. Dahil ang ating buhay, ang ating paghinga, ang ating bawat hakbang bilang Kristiyano dito sa mundo ay sa Kanya. Kailangan ay magbigay tayo ng kapurihan sa Kanyang banal na pangalan. Dahil ito yung purpose ng ating buhay. Na nagpa-practice lamang po tayo paano maging kagaya kay Kristo na nandito sa lupa. Kung paano siya nabuhay sa punong-puno ng kasalanan. Pero nabuhay siya na walang kasalanan. Nawa ay atin po itong mapanagumpayan at atin ding mas magaya si Kristo nung siya ay nabuhay dito sa mundo. Imagine, if possible, the nature and degree of Christ's sufferings. This suffering in humanity was to prevent the outpouring of the wrath of God upon the whole of those for whom Christ died. So, ating i-imagine mga kapatid, imposible ba sa natural natin, na yung nature natin, isipin nating mabuti na si Kristo ay nagsakripisyo para sa atin. At itong sakripisyo ng tao para mapigilan yung galit ng Diyos sa mga tao, itong sakripisyo ng ating Panginoon, kapag tinanggap natin ito at nakipag-ugnayan tayo sa Kanya, si Kristo na ang magkikilos sa ating mga puso at siya na ang magiging kasama natin. We need to collaborate with Him, mga kapatid. Sa lahat nating mga gawain, lahat nating mga gustong gawin, ay nakaugnay na sa Kanyang kalooban. Yeah, for the church, this great sacrifice will be efficacious throughout eternity. Can we compute the amount of her transgression in figures? Impossible. Mapapansin natin yung iglesia itong iglesia kapag may mga dakilang sakripisyo na kinakailangan para sa walang hanggan, na kapag tayo ay nagtransgress nito, o yung kapag nagtransgress tayo sa law ng Panginoon, imposible para sa ating sariling kakayahan na bumalik sa pagsunod sa Kanya. Kapag hindi tayo fully surrender sa Panginoon, imposible para sa atin na bumalik sa ating Panginoon. Kaya mapapansin natin sa ating napag-aralan na kung alam na natin ang katotohanan, atin itong lakaran. Baka itong liwanag na napakaliit na narinig at nakita natin, baka maging kadiliman ito. Huwag po natin itong sasayangin, itong pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kapag yung liwanag na ito, hindi natin tinanggap, hindi natin isinabuhay, magiging kadiliman ito at mawawala at hindi mo na ito makikita pa. Kaya habang nasa liwanag pa tayo, lakaran na natin ito bago maging madilim pa ito. Kaya, then who can approach unto a conception of what Christ has endured when standing in the place of authority for His church? Mga kapatid, ngayon ang Panginoon ay nakatayo sa ating, nanunuktok sa ating mga puso. Kung sino ang bubukas nito, siya ay papasok. Kaya ngayon nag-a-approach siya sa atin kay Kristo sa mga iglesia. Tumatayo siya upang tayo ay pagpapalain, tayo ay tatanggapin bilang Kanyang mga anak. Nawa itanggapin natin si Kristo sa ating buhay habang tayo naghihintay sa Kanyang pagparito upang ang ating buhay ay mapabanal sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod. Dahil dito tayo pinaprocess ng Panginoon. He was the only one who could bear the strokes in behalf of the sinner and because of His innocence, not be consumed. So, si Kristo lamang ang nagsakripisyo para sa atin dahil para sa makasalanan at sa pamamagitan ng Kanyang pagka-inosente sa kasalanan, tayo ay makakapanagumpay. Dahil nga mga kapatid, kinakailangan tayo ay nakatuon lamang yung ugnayan natin sa Kanya upang hindi tayo magkasala. Kasi sa ating paligid, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng temptation. Pero kapag tayo ay nakafocus lamang sa ating goal na maging kagaya tayo kay Kristo, magwawagi po tayo. In the sacrifice of God's only begotten Son is demonstrated the awful glory of divine justice and holiness. So sa pamamagitan ng sakripisyo ng anak ng Diyos, mga kapatid, i-demonstrate dito yung kaluwalhatian at dakilang hustisya at kabanalan. At kapag tayo ay lumakad dito, mapapasatin ang hustisya at kabanalan ng ating Panginoon. By pledging His own life, Christ has made Himself responsible for every man and woman on the earth. He stands in the presence of God saying, Father, I take upon myself the guilt of the soul. Ito yung pangako or ito yung pagsusumamo ni Kristo sa Kanyang Ama.
na sa pamamagitan ng kanyang buhay, siya ay tumayo sa presensya ng Diyos na nagsasabi, Ama, sa pamamagitan ko, kukunin ko ang kasalanan ng kaluluwang ito. Kaya ngayon mga kapatid, papansin natin may chance tayong mabuhay dito sa mundo. Kailangan wag po natin itong sasayangin kasi itong pribileyo na binigay ng Panginoon sa atin, ito yung awa at ito yung biyaya ng Panginoon. Na habang tayo naghihintay sa kanyang pagparito, papabanalin niya po tayo. At itong mga pagkakataon na ito, hindi na po ito darating pa kapag sinayang natin mga kapatid. Kaya habang tayo ay naghihintay sa kanya, tuunan natin ang pansin, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang mga salita, ating i-adapt sa ating buhay. Dahan-dahan mga kapatid. As long as kahit na mabagal, as long as always as usual, nagpapatuloy hanggang sa kanyang pagparito. Dahil bibigyan niya tayo ng korona ng kagalakan. It means that to him, if he is left to bear it, if he repents, he shall be forgiven. My blood shall cleanse him from all sin. I gave my life for the sins of the world. Napakaganda po. Na kapag ang ibig sabihin po ng kanyang kamatayan ay pinasan niya na ang ating kahirapan. At kapag tayo ay magsisi, tayo ay patatawarin. Dahil ang kanyang dugo ang maglilinis sa ating mga kasalanan at ibinigay ang kanyang buhay para mawala ang kasalanan ng mundo. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, na mapapansin natin, tuunan natin ng malaking pansinin natin ng mabuti yung pagsakripisyo ni Kristo na kahit tayo hindi karapat-dapat, kung maaari patay na tayo mga kapatid, kung maaari wala na tayo, pero dahil sa pag-ibig ng Ama, tayo ay magwawagi. Dahil sa pag-ibig ng Ama, tayo iniligtas. Kinakailangan lamang tayo makipag-cooperate sa proseso ng kaligtasan, which is, ginastify na po tayo nung tayo ay iniligtas. Nandun siya sa krus ng Kalbaryo, iniligtas niya tayo. At makipag-ugnayan po tayo kung paano niya tayo papabanalin sa ating buhay. Nanawa sa lahat ng nakikinig sa programang ito, bigyan natin ng linaw, bigyan natin ng malaking atensyon ang bagay na ito. Yung buhay ng Panginoon sa atin. Kung paano niya tayo iniligtas sa lahat ng uri ng temptation at trials sa ating buhay. Ito yung proseso ng kaligtasan na kung saan yung character building din natin, dito natin malakikita kahit anong sakit ang ating mararamdaman. Ang Panginoon ang nakakaalam at binibigyan niya tayo ng tagumpay sa mga huling araw. Nawa ay atin po itong bigyang pansin. At pagpalain po tayo ngayong umaga at God bless po sa ating lahat.